Ano nga ba ang pinagkaiba ng AM kumpara sa FM? Bakit mas popular sa mga radyo ang FM? At ano nga ba ang pinagmula nito? Halika't ating alamin ang pinagkaiba ng AM kumpara sa FM, kung paano ito naimbento, at gaano ito kaimportante sa pang-araw-araw natin na hindi mo napapansin. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong: posible bang magpadala ng signal sa hangin ng walang kable? Noong 1880, napatunayan ni Heinrich Hertz na mayroong invisible waves sa paligid natin. Tinatawag itong radio waves. Ipinakita niya na kaya nitong maglakbay sa hangin at magdala ng enerhiya. Pero sa panahong iyon, hindi pa nito kayang magdala ng boses o musika. Para lang itong signal na walang laman. Pagsapit ng 1870, ang inventor na si Nikola Tesla ay pinag-aralan niya kung paano kontrolin at gamitin ang mga radio waves. Gumawa siya ng mga circuit at sistema para sa wireless transmission. Dahil dito, naging posible ang pagpapadala ng signal sa mas maayos na paraan. Pero kahit may ganitong teknolohiya na, hindi pa rin nito kayang maipadala ang boses. At dito napapasok ang isa sa pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng komunikasyon. Noong early 1900s, si Reginald Fessenden ang nakahanap ng sagot. Napansin niya na ang mga naunang radio system ay parang switch lang, on at off. Kaya Morse code lang ang kayang ipadala. Kaya naisip niya, paano kung hindi natin patayin ang signal, kundi baguhin natin ang lakas nito base sa boses? Dito isinilang ang AM o amplitude modulation. Gumawa siya ng tuloy-tuloy na signal at kapag may boses, nagbabago ang lakas nito. Kapag malakas ang boses, lumalakas ang signal. Kapag mahina, humihina rin. Sa simpleng ideyang ito, unang beses na ipadala ang tunay na boses sa radyo. Hindi na lang beep, kundi totoong salita at musika. Dahil dito, naging posible ang radyo na ginagamit sa balita, komunikasyon at pag-abot sa malalayong lugar. Pero hindi perpekto ang AM. Dahil binabago nito ang lakas ng signal, madali rin itong maapektuhan ng ingay mula sa paligid, tulad ng kidlat o makina. Kaya madalas may static o shhh na tunog. Dahil sa problemang ito, may isang inventor na nag-isip ng mas magandang paraan. Noong dekada ng 1930, si Edwin Howard Armstrong ay nagpakilala ng bagong ideya. Sa halip na baguhin ang lakas ng signal, bakit hindi baguhin ang bilis o frequency nito? Dito ipinanganak ang FM or frequency modulation. Sa FM, hindi nagbabago ang lakas ng signal. Ang nagbabago ay kung gaano kabilis ang galaw ng wave. Dahil dito, hindi ito madaling maapektuhan ng ingay. Ang resulta, mas malinaw na tunog, mas magandang kalidad. Kaya naging perfect ito para sa musika. Pero kahit mas maganda ang FM, hindi ito agad tinanggap ng lahat. Sanay na ang mundo sa AM. Kailangan din ng bagong kagamitan para magamit ang FM. At may mga pagtutol mula sa malalaking kumpanya. Kaya inabot pa ng ilang taon bago ito tuluyang sumikat. Pero kalaunan, nanaig din ito dahil sa linaw ng tunog na hindi kayang tapatan ng AM. Ngayon, malinaw na ang pagkakaiba ng dalawa. Ang AM ay nagbabago ng lakas ng signal, kaya mas malayo ang nararating pero mas maingay. Ang FM naman ay nagbabago ng frequency, kaya mas malinaw pero mas limitado ang range. Kaya kung mapapansin mo, ang AM ay kadalasang ginagamit sa balita at long-distance communication, habang ang FM ay ginagamit sa music at entertainment. At kahit hindi natin iniisip, bahagi na sila ng araw-araw nating buhay. Naririnig mo sila sa jeep, sa bus, sa radyo sa bahay. Ginagamit sila sa walkie-talkie, sa aviation, at lalo na sa emergency situations. Kapag nawalan ng internet o signal, radyo pa rin ang aasahan. Dahil sa ito ay simple, libre, at maaasahan. Mula sa simpleng discovery ni Heinrich Hertz, sa mga ambag ni Nikola Tesla, sa pag-imbento ng AM ni Reginald Fessenden, hanggang sa pagpapaganda nito gamit ang FM ni Edwin Howard Armstrong, nabuo ang isang teknolohiya na tahimik na tumutulong sa atin araw-araw. Isang teknolohiyang luma na, pero hindi kailanman nawalan ng halaga. Kung may natutunan ka sa video na ito,
Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang ganitong kwento. At kung may gusto ka pang malaman, i-comment mo lang. Salamat sa panonood.